Isang matinding iskandalo ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos ibunyag sa publiko ang umano'y karumal-dumal na gawain na ikinokonekta sa mismong Pangulo ng Pilipinas na si Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, ilang dating opisyal at whistleblower ang lumantad upang isiwalat ang serye ng mga katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil dito, hindi raw maitago ng Pangulo ang matinding takot at inaabangang desisyon ng Korte Suprema. Kasunod ng mga revelasyon, agad umanong nagsagawa ng espesyal na pagdinig ang Korte Suprema upang pag-aralan ang bigat ng mga ebidensyang inihain laban kay Kuting. Ilan sa mga ibinunyag ang umano'y pandaraya, korupsyon at paglabag sa mga karapatang pantao na kung mapapatunayang totoo ay maaaring humantog sa pinakamabigat na parusa sa kasaysayan ng pamahalaan. Hindi pa nagbibigay ng bayag si Pangulong Kuting ukol sa akusasyon. Inaasahan naman ng mga publiko ang mga susunod na araw ay ilalabas na ng Korte Suprema ang kanilang desisyon upang kung hahatulan nga ba ang Pangulo. Samantala, iba't ibang grupo at organisasyon ang patuloy na nananawagan para sa isang patas at makatarungang proseso. Sa gitna ng tensyon, bantayin natin ang mga susunod na hakbang na maaring tuluyang magpabago sa direksyon ng ating bansa. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bawat benepisyaro, talagang dinepensahan nyo. Dahil mga yawa kayo, nakikinabang kayo sa pera ng bayan. Kaya no wonder, talagang dinepensahan nyo. Kaya makikipagurguran kayo, gugurgurin nyo kami. Sa media o sa literal na gurguran, para magwagi lahat kayo, para makinabang kayo ng pera ng bayan. Para maubos yung higupin ang national budget o yung taxpayers' money. Sabi pa, according to the President's instructions, may instruction pa si Bangag, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Oros or Horos as a staunch ally to maintain the alliance's advantage post-midterm election. So meron silang Oplan Oros para protektahan si Bangag at atakihin ang mga anti-Duterte, ang mga anti-Bangag o yung mga Duterte supporters o yung mga supporter ng katotohanan. O anong sabi dito? What we've accomplished 1 year after the Oplan Oros formulated, ano dapat ang kailang ma-accomplish? Ano daw? The Allianza has made. Ang kailang na-accomplish. Actually, itong Oplan na ito, sabi ko, 2023 pa ito. Okay? The Allianza has made encouraging progress. We have greatly weakened, Duterte's evil force according to the Oplan Oros. Diba sabi ko sa'yo, pinahina daw nila tayo. Hindi tayo mapapahina. Kahit ang mga vloggers dyan sa Pilipinas na sinisindak nila, hanggang buhay si Maharlika, hindi tayo panghihinaan. Okay? Yun ang gusto nila. Kaya gusto nila akong gurgurin, gusto nila kunin ang citizenship ko, panghihimasukan pa nila ang batas ng Amerika. Hindi kayo magwawaging mga julul kayo. Kaya ako tinatarget Isa ako si Ka-Eric, si Lorraine, si Harry, Attorney Glenn. Okay? Lalo na kami nasa labas. Para manahimik yung bunganga namin dito sa kasasabi na Addictus Benedictus, si Marcos Jr. Mismo dito, sa kanilang Oplan Oros na ito palangga. Ayan, sabi dito, we have greatly weakened. Ibig sabihin, sa kantingin nila, pinapahina nila mga Duterte dahil nga, kinidnap na nila Tapos yung mga vloggers dyan, kanilang tinatakot. Tignan mo si Colonel Grijaldo, nakakulong pa rin. Dating polis na nagsabi lamang ng katotohanan. Nakita niyo mga kababayan? Evil talaga to. Ito ang tunay na evil, ang Bangag administration. Babalik ta rin nila ngayon na ang mga Duterte forces ang evil. No! Ang mga Duterte supporters ay mga simple, ordinaryong Pilipino na pare-pareho tayong puso na nararamdaman na kailangan ipagtanggol natin ang ating bayan. We are not organized. Katulad ninyong mga putang buwaka ng ginemis nyo na nagbabayad ng trolls, na nagbabayad ng firm para lang sa ganito, para sirain ang mga Pilipino. Ganun po ka-evil. Ito ang tunay na evil forces, ang Marcos Bangag Niwi Addictus administration. So you have to
speak up. Well, ang dami na nag-speak up. Ewan ko yung mga support na mga men and women in uniform na sunod-sunuran sa kanilang boss na addictus benedictus. My God, mahiya kayo sa inyong mga anak. Sumusunod kayo sa addictus nyong presidente. Di ba sumumpa kayo? Protektahan ninyo ang bansa, bayan, hindi ang personalidad ni Marcos Jr. na isang durugista. Durugista, bangag, singotero. O, asan ang kaso nyo? Dito sa Amerika, ha? Yung tungkol sa singot, hindi sa Pilipinas. Kasi kahit 1 milyon, 1 bilyon, 1 trilyon na kaso gagawin nyo yan para lang pag bumalik ako sa Pilipinas o magbakasyon ako, ay damputin nyo ako, asa pa kayo. Oh. Asa kayo ako sa sarili kong aeroplano. Di ba? Tignan ko lang. Catch me if you can. Sabi ka ni Spokes, Ari Roque. Sige nga. Ano? Right? Yung mga jutang ginina na gusto akong pauwiin sa Pilipinas, may bahay ba kayo bibigay sa akin dyan? O sila Satanas, magbibigay yan ng bahay. Bahay ng kamatayan. Nakakahiya, sabi ni Marcel Nayak. Ngayon, ito pa sabi nila dito. Okay. Ano? Ayan, ito sabi pa, with the optimistic midterm election situation, we are confident that Dutz will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. We have accomplished what? Dutz Duterte. So see, 2023, nagsasalita na ako na ang kanilang plano ay sirain si Sara, sirain ang mga vloggers, tamnan ng kaso, hulihin, ikulong, takutin ng mga Pilipino, takutin ng mga commenters para hindi na mag-comment, para hindi na mag-share. Tatanggalin ng mga Facebook accounts namin, i-report. 2 Facebook account nga, page ang pinatanggal nila sa akin noong 2023 pa. Was it 2024? Pero andito pa rin ako, buhay pa rin ako. Kaya ang ultimate, ang kanilang last resort is to gurgur me. Nagpadala na nga sila ng assassins. Di ba? Paulit-ulit kong sinabi yan, sili Satanas at ang bangag na administrasyon. Di ba? Kasama yan sa kasong, sa mga nakasulat yan sa mga kasong sinasagot ko sa mga jutang ginimes. Ano sabi dito? Alright. Okay. Ano sabi niya dito? To continue, alright. The PBBM leadership, okay, before, ayan, sabi ko na pala, how to defend. Okay, set up campaign team to include SP Martin, okay, President Tamayo, ito yung sa kanilang sa kanilang Partido Federal. Okay? Kung Toby, sino to? Kung Toby, I think, kamag-anak to ni Bangag. Toby, anong apelyido nito? Whoever. Daming message Ano pa sabi ito? How to defend? Aligned with more parties. Mga saraulo. Ano sabi niya? Makipag-alyansa daw, mga palangga, sa mga partido. Okay, ano mga partido na sinasabi dito? PFP. Diba? Lakas, Nationalista Party, yung mga party nila. Okay? Ano pa dito? I-endorse daw yung kanilang VIP candidates na si Tulpo. Yan. Yang si Tulpo na binawian ng citizenship dahil siya ay fraud. Siya ay si Erich Sylvester na nagnakaw ng identity ng may identity. Ang buwaka ng inang yan. Yan ang karapat-dapat na bawian dahil ng citizenship at dapat lang dahil siya ay fraudster. Niloko niya ang Amerika. Di ba? Kaya recently lang siya, noong 2022, na-booking, okay? At nabawi nga ang kanyang citizenship, mga kababayan, kasi siguro iniisipan niyang mag-retire sa Amerika at pakinabangan ang pensyon. Pero dahil nabukelya siya ng US government, wala ka ng pensyon sa Amerika, galing sa taxpayers' money, pero meron ka namang, supply na ayuda, galing kay Tambaluslos, galing kay Bangag, gamit yang inyong ayuda-ayuda na yan.
Buisit ka, Tulfo. Ano pa sabi dito? Ayun na nga, endorsed by every candidate, basahin yung mga kandidato nila. Raised campaign funds. Okay. Ayan, magre-raise sila ng pondo. Ayan, si Saldico daw ay nag-prepare ng 8 billion budget to cover rallies and logistics. Nakita ninyo? 8 billion para sa kanilang rally at sa kanilang mga logistics. Hindi para sa mga livelihood programs ng Pilipino, kundi para sa kanilang campaign. Ano gagawin niyo, mga kababayan? Hindi pa ba kayo gising? 8 billion pesos. Hinanda nila, ayan, nakasulat dito. 8 billion pesos daw. Ang hinanda ni Saldicong budget, ayan, as well as cash and propaganda fees. Propaganda, ano yung mga propaganda? Black ops, black propaganda, para sirain tayo lahat ng mga sumusuporta sa bayan, sumusuporta sa katotohanan. Saan galing yung 8 billion ni Zaldico? Tandaan nyo, galing siya sa Committee on Appropriation. Diba? Ang drama, tinanggal-tanggal siya dyan, diba? Ayan, nagkaso din sa akin yan. Hindi daw sila magnanakaw. Malinis daw ang pangalan ng buwaka ng Jinina. At ito daw ay dinefame ko, Julul. Magkita tayo sa korte, kung makakarating tayo sa korte, ha? Saldi ko. Kayong mag-asawang mga jutang Jinina kayo. Malinis pangalan nyo? Sige nga. Siguraduhin nyo lang. Okay? Na hindi kayo mukhang junggoy sa harap ko. Di ba? Siguraduhin nyo mga mukha ninyo. Yan, yung mga mukha nyo. Mukhang isinumpa. Mukhang isinumpa ni Satanas. Kita nyo, 8 billion ang ginastos, mga kababayan. Sabi ni Jean Griffin, sabi ko, baby teeth. Well, mga kababayan, ano sabi dito? Imagine mo, magrarally sila, mamimigay ng mga ayuda, bibilhin kayo, mga kababayan. Kung sino man nakakarinig sa akin, alam ko yung iba sa inyo dyan, baka nakakuha ng ayuda, tanggapin nyo lang ang ayuda. Kesa naman, ubusin nilang nakawin. Huwag niyong iboto. 0 vote sa Bangag administration. New straight to 3010. Okay? May pinomote si parang pinomote ni ni Pulong. Si Unasan. But I doubt it kay Kerubin. Kasi, hindi natin alam kung ano mga eksena nila. Huwag din si Marcos, si Manggagamit. O, yan to. Diba? Sino ba yan si Kerubin? Kerubin. Okay? You vote for Duterte 10, Atty. Vic Rodriguez, Marcoleta, Hinlo, Mata, Go, sino pa? Bato, Marcoleta, okay? At Pastor Quiboloy, o lahat ng Duterte 10. Alam nyo na yan. Hindi ko lang kabisado, pero you know that already. Meron na kayong listahan dyan. Ano pa sabi dito? Use policy tools, the exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnel's remuneration package. Kaya di ba, dinagdagan ng 150 yung sa men in uniform. Tapos now, 20 pesos na kilo ng bigas, available na raw sa Visayas. Sabi ko kanina, nag-post ako, nga, 20 pesos na Lambino. Yeah, Atty. Lambino pa. So, sulat nyo lang dyan. Okay? Atty. Lambino. Alright? That pala, next time sa vlog natin, I will make sure na naka-ready listahan ko. Meron ako ng picture. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Congressman Corap PH, si Kerubin, yung secret candidate ni Ramon Ang na may-ari ata ng eroplano nagdala. Sabi ni Congressman, oh wow, that's good. Alam mo, narinig ko din yan. Oo, narinig ko yan yung information na yan. Na secret candidate. Saan mo narinig yan palangga? Si Kerubin? O hindi naman mananalo si Kerubin. Okay? Okay, yeah. Kerubin, yung secret candidate ni Ramon Ang. So forget about that muna. Okay, ngayon, eto nga, mga kababayan. Bigas tayo, 20 pesos. Bondok, yeah, Jimmy Bondok. Sorry, ayan. So pagpangalan na lang kayo dyan. Isulat nyo nga dyan, 3010, i-copy paste nyo para sabihin ko lahat. Ngayon,
Dahil mag-eleksyon, dahil alam ni Bangag na sukang-suka sa kanya ang taong bayan, nakamit na raw po, mga kababayan, ang 20 pesos na kilo ng bigas. Happy ba kayo? Oh. Kaso lang, kailangan nyo mag-eroplano at magbarko papuntang Visayas kasi doon lang available. At baka itong bigas na ito ay hindi malamo ng tao. Diba? Pwede pang baboy, pang lamaw, sabi nga ni Inday Sara, narinig ko yung interview niya. Right? Kung di ba naman, sige nga, magpakahinahon tayo, mga kababayan. Yan ba ang approach ng isang matinong gobyerno? Kung ikaw ay gusto mo bigyan ng murang bilihin ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi ka lang sa particular area. It should be national approach. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang doon sa isang barangay sa Visaya. Ano to? Mabarko, may aeroplano, malangoy kami to? Baka to sa Visaya para makabakal sang bugas na tag-20? Dogag. Nakita niyo mga kababayan? Uto-uto yung bigas na may kasama na graba yan. Sabi ni Daisy. O nga. Yes, JB Inlo, Philip, ito, basahin natin. Philip Salvador, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Jimmy Bondok, JB Inlo, nabanggit ko na yun kanina raw. Attorney Raul Lambino, Marcoleta, Pastor Kiboloy, Rodriguez, Attorney Vic, ayan, nakakita number 56, Philip Salvador. Thank you very much sa nagsulat kay My Music World. Di ba? Visayas saan 20 kilobuwas kasi alam nila na puro Duterte ang Visayas. Tama, mga palangga. 20 pesos na kilo ng bigas. Sumakay kayo ng barko at mag-aeroplano para makabili. Ay, naku, patoka daw ng manok, sabi ni Vega Warp. 20 na bigas, kahit aso ay isnabin yan. Correct? Meron kami 500,000 na, meron kaming 500,000 na hindi mananalo ang fake American citizen na si Erwin Tulfo, LCA, aka Erich Sylvester. Ano daw? Okay. No to Amy Marcos and Camille. Wag magpapaniwala, sabi ni Marvelous Victorious, sa mga fake DDS vloggers sa argumento nilang makakatulong sila kay Sara. Napakadali nilang bumaliktad. Pag nanalo na, ginagawa na nila yan. Madala na tayo. Correct. Ako naman, sinabi ko na yung statement ko sa inyo, kung ano man ang strategy ni Inday Sara, well, strategy niya yon. Pero baka nga sa loob-loob ni Inday, matalino naman to mga supporters ko. At the end of the day, vote kung ano yung nasa puso nyo. Right? Parang ganon. Yun lang ang aking assessment. Ayun lang naman ang aking pananaw. Alright? I could be wrong. Okay? Or pwede rin naman ako maging tama. Ngayon, mga palangga, yes, dadayain nila yung eleksyon. Dadayain nila, kaya nga tignan mo, ang ginagawa nila ay may silang oplan oros para what? Atakihin tayo. Atakihin ang mga anti-bangag. Right? Ngayon, pahinain ang ating mga social media platforms. Right? At sila ay kukuha din sila ng mga dugyot na mga social media commenters o mga kapangit-pangitan na nakita nyo ba yung mga tagapagtanggol ni Bangag kung hindi baliktad ang mukha, nget pa, makyoho, burak ang mga kadiri. Oh my God, kadiri, sabi nga ni Puso, di ba? Kumusta na yung kitad na yun? Alright? Naglalakad-lakad pa rin ba sa bato-bato? Yes. Okay. Nakakasuka ang administrasyon ni Bangag. Ngayon, mga kababayan, ang gagawin nila, patuloy na, kunyari, imbestigahan ang mga kritiko, isasarado, ano sabi dito? Nakita ko kanina na yung mga ari-arian. Ginawa na nila yan kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte para hindi nga naman hindi makagalaw. Ayan pa sabi pala dito, hindi ko pa nabasa. How to attack. Ayan, ito hindi ko nabasa. ICC arrest plan, PNP, PIDEA, ayan, Congress,
work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte. Sinabi ko na to sa inyo, yung mga nakakapalo sa akin, na si Trillanes, ay na-expose ko na to lahat. Domestic investigation, the House, DOJ, NBI, COA, AMLAC, ongoing investigation on drug war and CF confidential fund ba to? Or cases. Kita nyo? Nangyari na lahat ito. Sinabi ko na to lahat sa inyo. Launch impeachment. Lahat to nasa expose natin. And pass the impeachment. Complaint against Sara in the support of nangyari na to. Weaken the Dutz Alliance. The action plan against Kibuloy and his KOJC is completed. Ayan. Diba? Nakita nyo dito yung kanilang pagda-traidor. Alam mo, dapat ito ay gamit, itong sulat na ito, itong memo na ito, babalik lahat to sa kanila, panagutin lahat ito, may kasong kaagibat ito. Notice sa mata ni Spokesari, pag-usapan na namin ito ni Spokesari. Ayan, may kasong mga kaakibat na pwedeng ikaso sa mga walang iyang ito, ginagamit ang pondo ng bayan, nakalagay dito how to attack. Wala pong matinong tao, lalo na kung nasa gobyerno ka, na meron kang planong atakihin. Diba? The word attack is ano tawag dito? Is alarming na salita. Bakit ka mag-aatake? Ano ang sabi dito? Okay? KOJC is completed. Therefore, squeeze Dutz campaign funds. Diba? Sabi ko sa inyo, para walang campaign funds ang mga Duterte. Kaya, ang AMLAC, lahat ng mga assets, I don't know, wala namang pera naman si Pangulo Duterte. Alright? Nabanggit ko na yan, Lynn, yung tungkol sa fake news na sinasabi nila. Yan nga, kaya nga, tayo ang mga kampanya sa ating Duterte 10. Tayo ang magka-campaign dahil nga, ito mismo sabi dito ay pahinain, diba? Atakihin ang kanilang mga finances ng ating mga, yung Duterte allies or ating mga palangga na kaalyado natin. Following strategies and moves. Speed up daw yung impeachment sa Senate. Okay? Using FLR to win. What is using FLR to win? What is FLR? Okay? Using FLR to win, Senate votes through SPGs. What is FLR? Hindi ko na-gets yun. Can you help me? Okay? Ano sabi dito? Pull down booming ratings of Dutz candidates due to Duterte's arrest. The more nga na ginawa nila ito kay Pangulo Duterte, yung mga kandidato natin ay lalo talagang minamahal ng mga OFW. Right? Fund later release. Sabi ni Compasma, fund later release daw. Using fund later release to win. Okay? Yun ba yun? Okay. Ngayon, ang sabi dito, pull down. Yeah, booming ratings. Nabasa ko na nga ito. Okay, warrant for BG and De La Rosa. Carry forward domestic investigation. Ayan. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC, investigate drug war and CF cases. Carry forward domestic investigation. Ay, nabasa na pa ulit-ulit. Pulong, ay sabi dito, disqualify. Ito, disqualify daw. Key candidates file drug and murder cases against Duterte, Pulong, BG, and De La Rosa in local courts and disqualify them in COMELEC. Found Carlo Nograles in his campaign. Counter disinformation. Shut down Dutz fake accounts. Freeze Dutz assets. Nakita nyo? Shut down yung mga account down ng, I think, Duterte supporter. Kasi maraming mga kababayan natin na gumagawa talaga sila ng page to support PRRD. So nakita niyo naman siguro yon mga kababayan. Yan ang kanilang Oplan Oros. Alright? Dayain. Dayain ang alaan. Takutin si Maharlika. Fund for later release. Ibig sabihin walang boto sa impeachment. Walang release ng pork barrel. Sabi ni Congressman Cora. Okay? Okay. Ano sabi? Nga, no? Okay. Sabi dito. Ulit natin. Okay. Basahin ko nga ulit ng magets natin.
Asan yung FLR na yun? Speed up impeachment on Senate using FLR to win Senate votes through SPGs. O yan. Fund later release. Kung yan ang ibig sabihin, bayaran ang mga senador sa pamamagitan ni Kilay para bumoto sa impeachment Inday Sara. Baka hindi na umabot sa impeachment? Baka bigla na maglabasan ng mga tao sa sobrang ginagawa ng mga jutang gininang ito at mag-speak up at bumaba na si Bangag. Okay? Ano sabi? Eye of Horus is symbol of one world government. Sabi ni D.W. Lingayen. Ito ang project ng administration. Nakita nyo, imbis na mag-focus sila para gumanda ang buhay nyo, yung mga anak nyo magkaroon ng magandang kinabukasan, ay ang pera, tingnan mo, 8 billion ang budget nila dito, di ba? 8 billion. Imbis na para sa inyong kinabukasan, mga palangga, ang ginawa nila ay binabudget sa eleksyon, binabudget sa pagtumba ng mga page natin, pananakot sa mga OFW, okay, pagpapile ng mga kaso. Kaya no wonder, pumupunta sila dito sa Amerika para mag-file lang ng civil case. Gumagasto sila ng milyon-milyong piso, yung dating mga dugyot. Okay? Na naghihikahos, na walang malangon, walang pambayad sa kuryente, can afford magbayad ng US lawyer. Right? Doon pa lang makikita nyo na ito ay, at saka naman, si Lisa Tanas naman talaga ang nag-fund, lalo na nung unang kaso. Dahil mismo, ipinagmalaki yan. Okay? Ipinagmalaki yan ni Bacudio na papondohan siya ni Lisa Tanas sa kanyang kaso. Imagine mo, di ba? Case dismissed with prejudice. Bakit di mo kinanya? Dapat lumaban ka hanggang dulo tayo. Di ba? So mga kababayan, mananagot itong mga ito. Sabi ni Malu Chris Maria, First Lady Romualdez strategy. Well, hindi siya First Lady. First kidnapper. First Lady kidnapper. First Lady smuggler. Yung buwaka ng Ginimes na yan, yung jutang Ginimes, ikaw Lisa Tanas. Pag pumantay ang paa mo, lahat ng ninanakaw mong ginayupa ka, hindi mo mapakikinabangan. At ang mga anak mo, pag pumantay ang mga paa ninyo, lalo ka na sa Tanas, at ikaw Bangag dahil sa pagiging addictus benedictus, mga yawa mo. Diba? Hindi nyo madadala sa hukay at may karmang darating sa inyo. Mag-abang-abang kayo dahil mabilis ang karma. Mga kababayan, you have to get up, speak up. Hindi ba kayo nagigising? So okay lang sa inyo ito. Ang ginagawa, yung mga nagsasabi ng katotohanan ay tinatarget. Pero yung nagpapakalat ng kasinungalingan ng kanilang mga dugyots, pinapalamon pa nila ng pera ninyo. Tingnan mo yan, ang sosyongit. Nakita niyo tagapagtanggol ni Bangag? Ang sosyongit ninyo, ang babaho ng itsura ninyo. Wala kayong alindog. The more na binabayaran ng pagkatao ninyo, talagang ang babaho ng pagmumukha. Alam niyo, makikita niyo yan mga kababayan eh. Ang taong walang prinsipyo, amoy burak talaga at itsura ng pagkatao. Hindi ko sila naaamoy, but yung amoy, yung itsura nila ay mukhang burak talaga. Parang lamaw, parang lamawan, sabi nga. Di ba? Sabi ni Villanila Roslin, Makyoho. Ito mo na itsura ni Lisa Tanas? Kailangan pa niya magpa-inject ng formalin-based. Di ba? Para ano yung face lock niya. Di ba? Magreklamo ka, Lisa. Dali. Merly ka, defamatory. Nag-inject daw ako ng formalin. Siya nga. Sabi niya, paano ka nidepensa yan? Sige nga, Lisa Tanas, di ba abogado ka? Dali! Tangina ka? Kidnapper ka! Hey God, kawawa. Pero you know what? Hindi na nga nakakatawa yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi na po nakakatawa, nakakasuka na, kidnapper ang inyong gobyerno. Meron tayong update ha.
may dumating sa akin na update from Beverly Hills Police Department. I'll talk about that later, not right now. Okay? Because I have to get the copy. Okay? Nasa email ko, but we'll talk about that later para mas ma-discuss natin ng bonggang-bongga. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!